It's a privilege again to worship God sa lugar na ito. At kayo po ba'y excited? Amen. May gagawin po ang Diyos. Amen. Isa pong the best na palakpak sa Panginoon. At para sa mga ama, Happy Father's Day po sa inyong lahat. At para doon naman sa mga hindi ama na nagpapakaama, saludo po kami sa inyo. Yun pong mga ina ng tahanan na nagpapakaama, Happy Father's Day din po sa inyo. Sige po, nahihiya yata kayong ibigay yung the best na palakpak. Yes, God. At ikaw po, Father God, yung the best na Father. Glory to your name. Tayo muna po ay manalangin. Spirit of the living God, Lord, we submit unto you. We are nothing, Lord. We are nothing. But we know and we believe that you are with us. And this place is a holy place, Panginoon, na kung saan ang iyong presensya, ang iyong glory, ang iyong pagkilos ay naririto at walang magagawa ang kaaway. And we declare and decree that Jesus Christ is Lord over this place. Thank you, Father God. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating series patungkol sa Bible doctrines. At tayo po ay nakakailan na. Today, palima. Ano po yung una as a review, kung inyo pong natatandaan? Una po ay doctrines about Amen. Sino po? Ang galing nating mag-memorize. Una po ay patungkol sa Word of God, which is the Bible. Ang sunod po ay yung God, the statement of faith about God, the Trinity. And sunod po ay yung, ano po? Tama, Jesus. And next po ay yung Holy Spirit. Yun po yung last week. And today po, we will look into the doctrines about man. Ano po yung statement of faith natin? Sa din pong paalala, sino po yung mga hindi pa members ng GCF? Wag na po ninyong itaas ang kamay. Kung hindi pa po kayo member, pag nakatapos po kayo ng ating series, atin na lang po kayo ng baptism, pwede na po kayong magpa-member. Kaya pagkatapos po noon, pwede po kayong lumapit sa mga pastors and sa mga elders. And then, pwede na pong magpa-water baptize and maging member ng GCF. So ngayon po, yun, nasa about man na po tayo. Ano ba yung ating pinaniniwalaan patungkol sa tao? Ano po yung statement of faith natin? Pwede ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3. God, in His image, man was originally sinless. Through Adam, all mankind became condemned and separated from God and rendered totally unable to gain God's favor of forgiveness and eternal life. Yun pong ating reference verses ay nadoon sa Genesis chapter 1, 26 to 27 and Romans chapter 5, verse 12. About man, about sa ating sarili, ang ating pong pag-uusapan. Natatandaan ko po, nung mga nakaraang Sabado, doon po sa mga OC, may naitanong po si MJ Lloyd regarding dun sa
Ngayon ba, yun bang inyong decision sa pagpasok sa Air Force, yun pa rin yung decision ninyo o yun pa yung objective o yung motive kaya kayo pumasok bilang mga OC? Meron pong isa doon sa aming minementor na sinabi, sa lahat naman ng pinakamahirap makilala ay yung sarili. Sa pinakamahirap na makilala ay yung sarili daw niya dahil nung siya ay nag-a-apply, gusto lang niyang maging sundalo. Nung siya ay nakapasok na, ayaw na niya, mahirap pala. Nung siya ay medyo nakasurvive sa hirap, gusto niyang maging piloto. Pero naisip-isip niya, kakaunti pa lang nagiging piloto, nabibigyan ng privilege na makapasok sa pagiging pilot. So, sabi niya, napakahirap kilalanin yung kanyang sarili dahil paiba-iba ng isip, paiba-iba kung ano yung gusto. Ito ba'y medyo nakakahawig o nakakatulad sa atin? Ganon ba rin tayo? Amen. Pero anong yung sabi ng salita ng Diyos? Kung hindi natin kilala yung salita, kung hindi natin kilala ang ating sarili, ito yung sabi ng salita ng Diyos. At ito yung ating pag-uusapan. Pwede niyong itanong sa inyong sarili, pakibasa po ng malakas. Again, sabi po doon sa Psalms 8 verse 4. Kanina po yung ating mga worship song, parang kinapi and paste yung mga lyrics. Ang sabi po doon, what is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you cared for him. Psalms 8 verse 4. Pero tingnan po natin ito, kung anong pagkakasabi ng salita ng Diyos. What is man? Or what is the Son of Man? Hindi po sinasabi dito ang pagka-maleness o yung gender, but it is a plural word na ito ay patungkol sa person, patungkol sa human being, patungkol sa species of man. Ito ay patungkol lahat sa atin. Hindi lang pinipinpoint na ito ay patungkol kay Adam. So what is man that you are mindful of him, the Son of Man? Ito po ay para sa atin. At ano pong sabi? Mindful of him. And you care for him. Ito yung sabi ng salita ng Diyos. Yung mindful of him, pag tinagalog, anong ibig sabihin ng mind? Utak. Ibig sabihin, inuutakan. Tama ba? Mali. Mali po. Hindi tayo inuutakan ng Panginoon. Ang sabi doon, yung mindful, ang sabi, ay sa Hebrew word, ito ay sakar. Na ang ibig sabihin ay to mark, to remember, recorded, bring to account, think on, keep on remembering. Yun daw ang sabi, mindful of you, mindful of me, God the Father or ang ating Diyos ay keep on remembering of us. And yung care for Him, ang sabi naman doon ay to visit, hindi lang sabi take care. Minsan napapangalig natin, nasasabi sa atin ng ating mga kaibigan, take care, pag tayo paalis, pag may pupunta, okay, take care. Pero itong you care for him, napakalalim ng ibig sabihin. Hindi lang sinabing take care, but to visit. Parang may sakit na kailangang bisitahin. To oversee. At dahil kaya ganon ay miss tayo ng Panginoon. At gusto niya lagi tayong makita. So yung mindful at your care sa Tagalog, ang sabi po doon ay tayo ay pinapahalagahan at pinangangalagaan. Sabi po ni Job doon sa chapter 7, verse 17 to 19. What is man that you make so much of him and that you set your hearts on him? Visit him. Yun po yung care na
nabanggit natin kanina, visit Him every morning and test Him every moment. Every moment tayong binibisita, tinitingnan, pinapahalagan ng Diyos. And how long will you not look away from me? Sabi ni Job, kailan pa kaya ikaw ay hindi mo ako tititigan o titingnan? Sabi ni Job, na kahit nor leave me alone till I swallow my spit. Hindi na ako makalunok ng aking laway, sabi ni Job, dahil ikaw ay laging nakatingin sa akin. Di po ba gayon? Pag tayo laging tinitingnan, conscious tayo, hindi na natin magawang pumikit o umirap o lumunok ng laway. Ganon ang pagtingin, pagkalinga, pag-care, and pag-mind ng Panginoon. Yun po ang sabi. Ganito tayo kaimportante sa Diyos. Laging nakatitig sa iyo ang Panginoon. Napakalapit ng Diyos. Meron ngang kanta, yung He is closer than the air we breathe. Gano'n ba kalapit yung hangin iyong hinihinga? Gano'n po kalapit? Tingnan nga po ninyo, nasasan ba yung hangin na inyong hinihinga? Di ba halos nandiyan na? Gano'n daw kalapit yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin. So, ganon ang pagkalikha sa atin. Pero, balikan po natin yung ating statement of faith. Sabi doon sa statement of faith, about man, then God said, ito yung verse, ito po yung verse na nakatas doon sa statement of faith po natin. Ang sabi doon, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Genesis chapter 1, verse 26. Tingnan po natin yung verse na yan. Doon po sa simpleng word na then, makikita natin doon ang sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po yung sinusundan ng then? Di ba yung creation na day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, and after day 5, ang sabi ng Diyos, then, nung lalangin ng Panginoon, ang heaven and earth, yung light at darkness, yung sea and land, at lahat ng mga herbs, lahat ng mga trees, lahat ng animals, ang sabi ng Panginoon, then, doon lang sa salitang yun, makikita natin gaano tayo kamahal ng Panginoon. Bakit? Sabi, then, after these things, after these 5 days of creation, sabi, then, meron ng salitang sikat na sikat ngayon. Forthwith, palitan po natin. After ng creation ng 5 days, forthwith, God said. Ano pong ibig sabihin? Immediately, then after ng creation. At makikita natin doon ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Bago nilalang ng Panginoon, ikaw at ako, inilagay na yung lahat ng ating pangangailangan. Yung kakainin mo, yung iyong gagamitin, nandiyan na lahat. Forthwith, let us make man in our image. Ano nga po? Naisip man nyo yung kung gaano kabuti ang Diyos? Ginawa tayo agad ng Diyos. Ginawa tayo immediately after. Ang sabi doon, then God said, yung God said, kung titingnan natin, at dito sa verse na ito, naniniwala tayo, dun sa tanong na who I am, naniniwala tayo that I am. What? I am. Naniniwala po ba kayo na kayo nilalang ng Panginoon? Amen. Parang nag-aalinlangan. Tingnan nga po ninyo yung katabi. Baka yan ay kung saan nagmula.
Baka galing sa evolution. Ay, ito po yung ating pinaniniwalaan. Kaysa ayaw nyo at sa gusto, kung kayo'y nag-aalinlangan, I am God's creation. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Then God said, this is God's declaration. Idineklara ng Panginoon. Ito ang order. Order in the court. God said, nagkaroon ng board meeting yung tatlong persona ng Diyos. And then God said, we believe in creation. John 1:1, in the beginning, God created all things. He is the creator of all things. Sabi dun sa inawit natin kanina. Ano po yung inawit natin kanina? Kung nyo natatandaan? Is my Creator King. Siya yung ating great God. He is the great God Jehovah. Sabi sa John 1 verse 3, all things were created through Him. Colossians 1 verse 16, sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ay nalalang. He is the Jehovah all-powerful, who was, who is, and is to come. And before Abraham was, I am. I am who I am. He is the omnipresent, omnipotent, omniscient God. At dahil sa iyong makapangyarihan, all-knowing, omnipresent, no insecurity, no inadequacy, no void, and He doesn't need anything or lacking. Walang pagkukulang sa Diyos. Amen. Walang pagkukulang sa Diyos. Pero ang tanong, kung walang pagkukulang ang Diyos, bakit kailangan kang i-create ng Panginoon? Hindi pa nyo naiitanong? Wala namang kulang ang Diyos. Siya yung makapangyarihan. Siyang may likha ng lahat. Bakit kailangan ka pang likhain ng Panginoon? Bakit? Because of His own divine delight. Gusto niya Gusto niya Pag tinanong kayo minsan, bakit gustong-gusto ninyong Batangas ang lomi? Ano sagot nyo? Gusto ko Ikaw maalam pa. Gusto ko. Bakit gusto ang fishball? Gusto ko Bakit gusto ninyong magkape pagkatapos kumain busog na? Gusto ko Maalam pa kayo. Maalam pa tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos. It is for His divine pleasure and to show His sovereign grace for His pleasure. Sovereign grace. Parang maaga pa yata yung grace sapagkat ang alam nating grace ay yung saving grace. Noong matapos na magbigay ng buhay ang Panginoong Jesucristo. Pero dito sa creation, ipinakita na ng Diyos ang kanyang sovereign grace. Bakit po makikita dito ang grace? Sinabi ko po kanina, kung kayo'y nakikinig, ang Diyos ay omniscient God. Ano pong ibig sabihin ng omniscient? Ano po? All-knowing God. Kung ang Diyos ay all-knowing God, bago pa nilikha ang tao, alam niya na itong kanyang lilikhain ay magkakasala. Di po ba? Kasi siya ay all-knowing. Alam niya yung kanyang lilikhain ay hindi susunod sa kanyang utos. Kasi siya ay all-knowing God. Alam niya na kanyang lilikhain, kapag nagkasala itong tao na kanyang lilikhain, ang kabayaran niya ay yung kanyang anak. Because He is all-knowing. Masakit man sa Diyos Ama na likhain tayo dahil alam na niya na mamamatay ang kanyang anak, magbibigay ng kanyang buhay para sa atin, gumawa pa rin ang Diyos. He created you and me. Na pwede namang hindi dahil siya ay wala namang pagkukulang sa Diyos. Pwede tayong hindi likhain. Kaya naman, nung i-declare ng Panginoon, let us, and God said, itong creation is an act
of grace. Grace in the front end, hindi doon sa back end. Hindi doon sa magbibigay pa ang buhay. Nandito pa. Sa creation, ipinakita na ng Diyos ang grace sa'yo at sa akin. Amen. Naunawaan po ba ninyo? So, there is God's declaration and praise the Lord sapagkat masaya ang Diyos sa pagka-create sa iyo at sa akin. Kahit alam niya na magbubuwis ng buhay yung kanyang anak. So, God said was the declaration of His own pleasure. Sunod po natin, let us make man. Ito naman ay God's declaration of His decision. Nag-decide ang board. Nag-decide na mag-create, let us make man. This is the declaration of His decision. So you and me are God's decision. Kaya kung meron ka mang kaaway o meron mang kaaway, kung meron mang ginagawa ang kaaway sa iyong buhay na magpaplat upang i-destroy yung God's decision, hindi yon magpiprevail. Bakit? I am God's decision. Hindi magpiprevail yun. Kung gusto ng kaaway kang ibagsak, kung gusto ng kaaway kang pahirapan, hindi magpiprevail yun. Because sasabihin mo lang sa kaaway, I am God's decision. Siya ang lumikha sa akin. You are God's decision, kaya no weapon formed against you shall prosper. Amen. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment shall be condemned. Ang Diyos ang magkukondemn sa sino man na nagra-rise against you in judgment. Isaiah 54 verse 17. We are God's declaration of His decision. Kahit merong nagagalit sa'yo, kahit merong naiinis sa'yo, kung wala ka namang ginagawang masama, pero kung may ginagawa kang masama, tama lang na may mainis iyo. Huwag mong sasambitin yung Isaiah 54 verse 17 na no weapon formed against me, pero kung sablay ang iyong gawa, ay sigurado talagang may maiinis sa iyo. Pero kung ikaw ay nasa katuwiran and you exist because it is God's decision, even your parents, hindi kayo nandito sa mundo dahil nag-decide yung iyong parents. Hindi po. Sasabihin ng iyong parents, tayo na mag-anak. Hindi. Ang Diyos din mismo ang nagdi-decide. Siya ang nagdi-decide kung anong lalabas, kung babae o lalaki. Hindi makakapag-decide ang parents ko, gusto ko'y lalaki, gusto ko'y babae, gumawa tayo ng lalaki, gumawa tayo ng babae. Hindi. Ang katotohanan, ang Diyos ang nagdi-decide. Yung ginagawa ng inyong parents is just a process. Amen. Pero yung decision ng Panginoon, yung kanyang declaration ay between male or female. Wala pong ginawang iba. Walang ginawang iba. Amen. Kaya kung kayo nag-aalinlangan, kung kayo ba ay male o female, ay baka hindi yun ang desisyon ng Diyos sa inyo. Ang desisyon ng Diyos, let us make man. Nasa verse 27, male and female. Amen po. So, it is God's decision. Sunod po tayo. Let's make man in our image, after our likeness. Ito naman po ay declaration of God of His design. Hindi lang kayo idiniklara, idinisign pa tayo ng Panginoon. Paano?
in His image, in His likeness. Yung image, ibig sabihin kayo ay replika. Chelem sa Hebrew. Kayo ay replika o tayo ay replika, a representative figure, a dummy, a resemblance. Pero yung likeness ay dimut na ibig sabihin ay similarity in nature and character. I-design tayo ng Panginoon na kanyang katulad sa kanyang likeness, katulad sa kanyang character. Kaya dapat ikaw, kapatid, kaibigan, ay mag-function kung paano ka kinreate ng Panginoon. Kung hindi ka nagpa-function ayon sa pagka-create ng Panginoon, you are malfunction. You are malfunctioning. Amen. Nasaan na po tayo? So we are very privileged that God, nung kinreate tayo ng Panginoon, kinreate niya kung paano siya magkakatawang tao after centuries ng creation. Alam ko yung nung likhain tayo ng Panginoon, inisip na niya, paano kaya anong kayang itsura ko pag ako'y nagkatawang tao? So ganito ko gagawin ang aking masterpiece creation. So ibig sabihin, you are made according to His design, to His image, to His likeness. We are so privileged and we are thankful because we are fearfully and amen, children. Praise God. We are fearfully and wonderfully made. Next po, ano pa yung sunod? Let them have dominion. Ito na may declaration of our destiny. Hindi lang tayo nilikha ng Panginoon, but dun sa pagkalikha, kasama na ano ba yung gagawin ni tao? Ano yung kanyang destiny? Ang sabi doon, God gave man dominion or authority to subdue, to conquer, to tread down, to keep under lahat ng kanyang creation. Pero kung iisipin natin, ano ba yung kinreate ng Panginoon? Lalo na doon sa mga animals, hindi naman lahat puro pets, di ba? Baka mas madami yung mga wild, di ba? At siguro mas madami pa yung hindi natin nakikita. Yung mga malalaking creatures under the ocean. Kung meron ngang lumalabas na malalaking dulong na kasing laki ng bangka, siguro may mga dulong pang kasing lalaki ng bundok doon sa ilalim ng dagat, hindi pa lang nare-reveal at hindi pa nakikita. At kung iisipin natin, mas marami yung wild. At kapag yung mga wild, di ba mas malalakas siyang kaysa tao? Mas dangerous yung mga wild animals kaysa tao? Mas nakamamatay yung mga wild animals kaysa tao? Di po ba? Pero, anong sabi ng Panginoon? Nag-declare ng dominion sapagkat ito ang kanilang destiny. Kayo ang magsasubdue, kayo ang magpapatame sa mga yan. Mas under nyo yan, ibinigay ng Diyos. Kaya kung may makasalubong kayo diyang Lion King sa labas, sabihin niyo, sabi ng Diyos, subdue ka sa akin. Pag may nakasalubong kayo diyang King Cobra, subdue kayo sa akin. I have dominion over you. Sabi ng salita ng Diyos. Hindi sabi ni Elder Chito. Sabi ng salita ng Diyos, Mark 16, verse 17, 18, matuklaw man kayo ng ahas. Hindi sinabing, magpatuklaw man kayo sa ahas. Magkaiba po yun, ha? Ang sabi doon, matuklaw man kayo ng ahas na hindi sinasadya, hindi kayo maaano. Sabi ng salita ng Diyos. Because sinabi na ng Diyos, it is God's declaration of our destiny. Wild man yan, dangerous man yan, subdue kayo sa akin, sabi ng salita ng Diyos. In the name of Jesus. Kaya naman, nung si David, nung inaagaw yung kanyang mga tupa, anong nangaagaw, kumukuha? Yung mga leon, yung mga bear.
Anong ginagawa ni David? Kinukuha niya yung bear sa bunganga, kinukuha niya yung mga sheep doon sa bibig ng bear, ng lion, at pinapatay kung talagang hindi ibigay. Maging si Jonah, sa great fish ang sabi, great whale ang sabi ng Biblia. Ito yung mga hindi natin nakikita, great whale. At ang sabi niya doon sa book of Daniel, in the lion's den. And even doon si Paul, nung siya ay papunta sa Malta, nung nasira yung kanilang sinasakyan, natigil sila doon sa Malta, merong viper na pumulupot sa kanya. Anong sabi ni Paul? Basta lang. Bakit? It's God's declaration na may destiny, not that we have dominion over the creation of God. Amen? Pero sometimes, we fail. Nagkakamali tayo. Totoo naman. Maganda man yung creation sa atin, Panginoon, nagkakamali tayo. Pero, yung God's declaration doon sa ating destiny, I am God's declaration of His decision by His design with a great destiny. Amen. Yan ang ating pwedeng panghawakan. Who I am God's creation. And I'm God's declaration of His decision by His design with a great destiny. Okay po? Amen. So, pagkatapos nun, nagbigay ng instruction ng Panginoon. Doon pa rin sa Genesis. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Alam na po natin ito. Na kung kakainin natin daw, kung kakainin daw ni Adam and Eve, yung prutas na nagbibigay ng knowledge of good and evil, they will surely die. Pero kumain ba sila? Kumain ba sila? Kumain po sila? Namatay ba sila? Oh. Parang contradiction sa Word of God. Ang sabi ng Panginoon, you shall surely die. Pero sabi doon sa Genesis chapter 3, talagang ang tao'y nagkasala. Kumain sila pero hindi sila namatay physically. Pero forthwith na naman, nung kumain sila, nung pinagbabawal, namatay po sila. Pero hindi yung physical. Dahil 930 years pa bago namatay si Adan. Pero sila ay nawalay o namatay, nagkaroon ng pagkalagot yung kanilang, yung spiritually, yung nung sila ay nagkasala. Nagkaroon ng spiritual death. They died spiritually. Namatay yung kanilang relasyon sa Panginoon. Paano mo nasabing spiritually namatay? O bakit? May espiritu ba ang tao? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ang tao, ikaw at ako, ay tripartite being. May espiritu, may kaluluwa, may katawan. Ikaw ay espiritu na may kaluluwa na nananahan sa katawan. Yung pong spirit, ito yung nagbibigay sa atin ng connection o relationships sa Panginoon. Yun namang ating soul, ito yung ating pag-iisip, ito yung ating will, emotion, ito yung feelings natin, ito yung nagde-decide, nagpa-process, ito yung nag-makes choices and decision, and yung body, ito yung body. Kaya yung soul ay magde-decide kung alin ang mas malakas sa iyo. Kung mas malakas yung katawan mong laman, ang desisyon ng soul ay laging patungkol sa pita o sa needs ng katawan. Pero kung ikaw
ay mas malakas yung spirit sa iyo. Yung pagde-decide ng iyong soul ay halos patungkol sa mga bagay na spiritual. Nagkakaintindihan po? At yung spirit, yun ang sinasabing namatay doon nung sila'y kumain nung pagkain yung prutas na ipinagbabawal kainin. Sila ay namatay. Nahiwalay sila sa presensya, sa relasyon sa Panginoon. Nahiwalay. Kaya dun din sa Genesis, di ba, nung nagkasala sila, sabi ng Panginoon, "Where are you, Adam?" Bakit ang tanong, hindi ba alam ng Diyos kung nasasaan sila? Alam. Ang tanong yun, tanong personally kay Adam. Where are you, Adam? Ibig lang sabihin, anong status mo na ngayon, Adan? Hindi ibig sabihin, where are you? Saan ka located? But the question is, where are you now, Adam? Nasaan ka ngayon? Anong kalalagayan mo ngayon? Anong status mo ngayon? You are spiritually dead. Nasabi ni Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 2, verse 1 at 2, noong una, he is talking to the Ephesian Christian. Nung sabi doon ni Apostol Pablo, noong una'y kayo'y mga patay. Ang tawag niya doon sa mga Ephesian, na kahit buhay, noong una'y kayo'y mga patay. Ibig sabihin, noong una'y mga spiritually dead kayo dahil sa kasalanan, ngunit sa habag ng Diyos, kayo ay binuhay. So, ang katotohanan, who I am a sinner. Sino po ditong hindi sinner? Pwede pong pakitaas ang kamay. I am a sinner. Yung verse na connected dun sa ating declaration of faith, therefore, just as in sin came into the world through one man, ito'y si Adam, and death through sin, and so death spread to all men because all, sino po dito yung mga mababait? Pakitaas ang kamay. Kayo po ba'y nagkakasala din? All have sinned and come short for the glory of God. Walang exempted. Lahat tayo ay namatay. Lahat tayo ay patay spiritually. Nung magkasala si Eva at si Adan, we are sinners. At lahat tayo papunta doon sa impyerno. At hindi tayo pupunta ng impyerno dahil tayo ay nagnakaw, nagsinungaling, pumatay. Pupunta sa impyerno dahil we are sinners. Kaya wala ka mang gawing kasalanan. Pupunta ka din ng impyerno dahil we are born sinners. Amen. Ayan pong kailangan. Kung tayo sinners, kawawa naman. Masamang balita yata ang iyong inihahayag, Elder Chito. Sabi nga ng Piproy, natin ba sa Piproy? Kung may masamang balita, merong magandang balita. Ano pong kailangan? Kung tayo ay mga patay dahil sa kasalanan, ano pong kailangan? I must be born again. Medyo minsan yung salitang born again ay medyo masakit sa tainga, ano po? Para bang panibagong relihiyon na sasapian o pupuntahan o magme-membership. Para po sa inyong kaalaman, ang pagiging born again po ay hindi isang relihiyon. Sabi ng Panginoon sa John 3:3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ibig bang sabihin, pag kayo nag-member sa iglesia ng mga born again, kayo ay makakakita na ng kingdom of God? Ibig sabihin ba, pag kayo ay nag-member sa GCF, kayo ay makakakita na ng kingdom of God? Hindi po. Wala sa iglesia, wala sa relihiyon ang pagpunta sa langit. Ang sabi ng Panginoon, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Na-preach na ito ni Pastor Hison na padaanan noon ng mga nakaraang linggo. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit,
he cannot enter the kingdom of God. Ano ba yung water? Kailangan bang i-baptize? Wisikan? O kailangan? Ano bang ibig sabihin nun? Medyo malalim, pero kung titingnan po natin ang konteksto, ang kausap ni Jesus Christ dito ay si Nicodemus. Sabi ni Nicodemus, paano ba makakapasok sa kaharian ng langit? Si Nicodemus ay isang Pariseo, expert of the law, expert of the Torah. Alam niya yung Old Testament. Kaya ang sagot ng Panginoong Hesus, unless you are born of water and Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Saan kinuha ng Panginoon yung verse na yon? Na magkasama ang water and Spirit sa Old Testament na dapat ay alam na alam ni Nicodemus. Sa Ezekiel chapter 36, 25 to 27, ang sabi ng salita ng Diyos, I will sprinkle clean water upon you, and I will give you new heart and put a new spirit in you, and I will put my spirit on you and move you to follow my decree and be careful to keep my laws. Pag tayo po'y na-born again, wala pong bawal. Kahit ano, libre dahil tayo ay pinalaya. Walang magsasabi ditong bawal. Ang Espiritu ng Diyos na inilagay sa iyo ng Panginoon. Siya ang magkukonvict sa atin. Siya ang magkukonvict sa iyo at sa akin na, hindi ko kalooban yan, anak. Siya ang nakikipaglaban sa iyo. Yung Espiritu ng Diyos at yung pita ng laman, siya yung maglalaban sa loob mo at ikaw ang magdi-decide kung gagawin mo ito o gagawin mo ang mga naaayon sa gawa ng Espiritu. Yun yung sinasabing born again experience. Kapag naranasan mo na ikaw ay linisin, patawarin ng Diyos sa iyong kasalanan, kapag isinuko mo ang iyong buhay sa Diyos, tatanggalin ng Diyos yung pusong bato, papalitan ka ng pusong laman, at lalagyan ka ng bagong espiritu. At dahil may bagong espiritu ka na, ito yung sinasabi na yung espiritu mong patay dati, nung lagyan ka ng espiritu ng Diyos na buhay, ikaw ay naging born again. Ipinanganak ka na muli sa espiritu. Huwag tayong magtaka, sabi doon sa mga following verses sa John chapter 3. Huwag kang magtaka. Sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, you must be born again. You must be born again. You must be born again. Truly, truly, you must be born again. Paano maboborn again? Doon din sa chapter na yon ng John chapter 3. And whoever believes in Him may have eternal life. Dahil nilagyan ka ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit, may karapatan o may pribilehiyo, may regalong eternal life para sa iyo at sa akin. I must be born again. Kung meron ditong matagal nang umaattend pero hindi pa alam, ikaw ba'y born again? Pag tinanong ka, hindi. Na-attend lang ako doon sa GCF. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, kaibigan, ay hindi nga. Hindi ka nga born again. Pero kung ikaw ay born again, saan man ikaw iglesia umaattend, saan mang relihiyon ikaw umaattend, anumang denominasyon ka umaattend, pero kung mayroong kang banal na espiritu sa iyong pusong ibinigay ng Diyos, ikaw ay born again.
ayaw mo mang tanggapin, ikaw ay born again. Kung may Espiritu ng Diyos na ibinigay, inilagay sa iyong puso, ikaw ay born again. Nagkakaunawaan po? Naunawaan po? Sino dito yung hindi pa born again? Ikaw po ang nakakaalam at ang Diyos. Pero ayaw ng Diyos na hindi ka mapapasama dun sa kingdom of God. Lalo't ngayon po, napakabilis na ng panahon. Nakita natin, talagang nagkakagulo na sa Middle East. Hindi lang Iran ang nagtatarget sa Israel. Lahat ng nakapalibot na bansa, kalaban ng Israel. Sapagkat nasulat, Psalms 83 verse 4. Psalms 83 verse 4, sabi doon, wasakin natin ang Israel so that ang Israel will be a member no more. Psalms 83 verse 4. Talagang kahit paanong pistok, talagang wawasakin ng Israel. Kalaban ng Israel talaga yung kanyang nakapalibot na bansa. At mas lalong higit, kapag nakita ninyo at nabasa ninyo sa internet, yung sinabi ni Elon Musk, ni Bill Gates, at saka ni Nelson ni Meta. Ang sabi nila, by 2030, baka wala na daw yung smartphone. Ang tumuto lamang ay yung si Apple dahil masisira ang kanilang negosyo. Pero sabi ni Elon Musk, ni Nelson, ni Meta, at saka ni Bill Gates, papalitan na daw yun. Ipapalit nila electronic tattoo and even brain implants ng kanyang ila. Yun ang kanilang idinidevelop na ngayon. Meron silang tinesting na 2 tao na nilagyan na ng implant sa brain implant. Pag nakikita natin ang mga ganitong bagay, mas lalong dapat tayong magsuko ng buhay natin sa Diyos. Dahil pansamantala at kakaunti na lang ang ating panahon, isuko na natin ang ating buhay sa Diyos. Naalala ko yung isang kanta ng papuri, sabi doon, kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon? O huli na ang lahat? At kung ang buhay mo ay lumipas na, magagawa mo pa bang siya ay paglingkuran? Ano sunod doon? Kung ang buhay mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Sunod doon? Ano po yon? Kailan pa kaya ibibigay sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Kailan pa ibibigay ang iyong buhay sa Diyos? Tayo po ay manalangin. Purihin ka po, O Panginoon. Salamat sa iyong salita that by your grace, by your sovereign grace, kami ay nilikha mo. According to your likeness, according to your image. At salamat because we have a great destiny ayon sa pagkalikha mo. Ngunit kami ay sumablay. Kami ay nagkakasala at naging makasalanan. Ngunit salamat din, Panginoon, sapagkat mahal mo kami. Ang dahil sa iyong pag-ibig, kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung kami ay magsusuko ng buhay sa iyo. Kung kami na mga patay na spiritually,
ay magkakaroon ng relasyon sa iyo, makakasama mo kami sa iyong piling. Kaya Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hinihiling ko po, Ama, ikaw po ang siyang mangusap sa kung sino man ang nakarinig ng iyong tinig sa kanilang puso na wala pang tunay na relasyon sa iyo, na ang dalangin ko, Panginoon, ikaw ang sa kanila ay mag-minister at mangusap, na ipadamo mo po sa kanila ang iyong pag-ibig na gayon na lamang. At huwag mong hayaan na ni isa man sa nakarinig ng iyong salita ay mapahamak dun sa apoy ng impyerno. Bagkus kasama mo kami na makikita diyan sa iyong kaharian. Marami pong salamat, Ama, at patuloy ko pong idinadalangin ang iyong iglesia na sa pangalan ng Panginoong Hesus, na anumang pagsubok, anumang trials, anumang tukso ng kaaway, ito'y hindi makagagapi sa great destiny na ibinigay niyo na po sa amin. Bibigyan niyo kami ng lakas, bibigyan niyo kami ng katagumpayan, because the God who we serve, the one who we worship, ay isang victorious God, at inaangkin po namin yon, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng resources na iyong pinagkatiwala na sa amin. Maraming pong salamat. Pinagkakatiwala ko po ang buhay ng iyong mga anak, and even, Panginoon, yung kasakasama namin na sumasamba sa iyo through online. Bless them mightily. Bless them mightily, O Father God. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.